Kasi ang sabi ng Malacanang ay ipapaubaya daw nila ito sa NBI at sa Ombudsman at DOJ. Ito na. We're talking to, newly minted National Bureau of Investigation or Yan, NBI, si NBI, Director oo. Attorney Melvin Matibag. Welcome to Storycon, Attorney Matibag. Hi, Attorney. Ma'am Edita, salamat po. sa invitation nyo at sa inyo rin po mga televiewers. Good afternoon po. Ayan na. Good afternoon, sir. Thank you for joining us. I know you're very busy, especially kaupo lang ninyo at I'm sure you're catching up with a lot of things. Pakinggan ninyo Pero I reaction guess ng we can NBI. start with what we were just discussing now, which is yung fake news na photo na nag-viral. I wonder what you guys are planning to do about the proliferation of fake news, fake Ayan images na. like this, or doctored images like this. Hala, patay. Well, that's a very timely question kasi just this morning I had a meeting with the Executive Committee of CICC together with Secretary Henry Aguda of the ICT. And we... Hala, mga kababayan, ito na. Katibinag. Stress ka na ba? Ayan na, sabi ko sa inyo ha, mga kababayan. Katibinag, ito na. Nasilip ka na, nakatatlong strike ka na eh. Di ba? Nako, Katibinag, patay ka dito. Ala, Katibinag, ayan na nga sabi ko sa iyo, NBI. Nako, mga kababayan, NBI, Katibinag, nasilip ka na. Ayan na. Nakita na mismo ni NBI Director, si Makusi, hinuli na nga Ken. Sinong Makusi? Mangusin ata, Ma'am Winifred. Ayan na, Katibinag. Kumusta na? Stress ka na ba? Ayan. We are partnering with private entities for us to address that problem. Sabi nga, yung biro nga kanina sa Secretary Aguda, tulungan mo kami, marami tayong papakulong. So we will go after them. We will be using modern technologies also Patay. para mahabol namin yung mga tao na nag-proliferate niyan. And speaking of fake video and fake news, recently we just filed cases to those individuals na nagkalat ng fake na medical certificate of President Bongbong Marcos. Ayan, kinasuhan na si Jack Argota, si Jason Sa, si Eric Celes, tatlo na sila. Katibinag, pang-apat ka na. So, kinasuhan namin tatlong individuals and we will target everyone who will proliferate fake news. Kailangan namin ma-address to. Hala, bukod dyan, ang NBI kakasuhan na si Katibinag, no? Dyan sa pinakalat niyang AI-generated photo sa tatlong biktima or sa dalawang biktima lang kasi yung pangatlo convenor yun eh. Sa dalawang biktima ng war on drugs ni Digong na inedit at nilagyan nila ng bag ang kamay at nilagyan ng presyo. So ngayon mga kababayan, bukod dito sa NBI ay nagkaso na rin, or magkakaso pa lang pala, magkakaso pa lang ang grupo ni Attorney Cristina Conte. 'Di ba? May nag-comment, anong sabi? Obviously, the lies or revealed fake news. Please shout out, boss. Ayan, thank you. Sabi ni June Diaz. Ayan. Yung si Sir Jack, di ba? Iba yung si Jack Argota, Sir Jack Argota, parang Ayan, ganun pa. Jack Argota. Jason Sa and Celis and Edwin Celis. Si Eric Celes, Jack Argota, Jason Sa. Nako. Siyempre kilala lahat to ni Melvin Matibag kasi mga kaibigan niya. Sabi ko nga sa inyo mga DDS anong sabi ko sa inyo nung itinalaga si Melvin Matibag bilang NBI Director? Mag-ingat kayo. Mauubos kayo. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo kasi kilala kayo niyan lahat eh. Naging kasama nyo yan sa PDP. Nako, ubos talaga kayo dyan, tignan nyo. Anong charges, sir? Cyber libel? Yeah, cyber libel and also violation of Republic Act 154 is yung use of fake na mga news and fake na articles. Ayan. So, isa lang ang masasabi ko, Tay. Kami naman,
ang makulong. Tay, dyan ka na lang. Tay, kami naman. Kami naman yung nakasuhan. And then there's a provision in the penal code na revised penal code article 154 Patay. na pag nag-publish ka ng mga na news or anything na which will create trouble, pwede ka maging responsible. Patay. Attorney, marami ng ganyang case, no? At saka ang common na naririnig naming excuse, nung iba lang naman, hindi yung principal. Sabi nila, pinick up lang naman daw nila sa internet at nirepost lang nila. Kasi, Meron nga tayong kasabihan. Ignorance of the law above no one. Ano ba yon? Excuses no one excuse ba? May tawag dyan. Ewan ko anong tawag dyan, mga kababayan. Ha? Ignorance of the law, excuses no one. Yan ang nagsabi. Alam mo nang peke, ba't hindi ka magre-research bago mo i-post? Di ba? Kaya nga tayo dito, kapag nag-react tayo, di ba, minsan pag nag-react tayo, pag may nakita ako sa social media, di ba, tinatanong ko sa inyo, totoo po ba ito? Pinost po ba ni ganito? Sinabi niya ba to? So, pag nag-comment kayo na hindi edited yan, syempre, at least alam natin at aware ako sa sinasabi ko. Sila kasi mga kababayan, alam naman nilang peke, gagawaan pa nila ng paraan, ang akala nila, mga powerful sila, ikilikili lang naman nilang basa. siyempre, pag nagre-repost, may mga nakukuhang mga mga nagfa-follow sa kanila, yun ang common excuse. Ano po yung masasabi niyo kapag gano'n ang excuse? Well, the Supreme Court already gave a guidelines on social media postings. Ano po? Kung nire-post lang na walang caption and all, medyo defensible. Pero Ayan. Kung caption, ni-repost lang naman daw, walang problema. Pwede kang magdahilan na, nakita ko lang kasi ni-repost ko yan. Pero kung ni-repost mo, tapos nilagyan mo pa ng caption, crinap mo yung picture, tapos ginawaan mong another caption, at mismong galing sa'yo, alam na this. Damay ka na doon. 'Di ba? Halimbawa, ako nag-post ako ngayon. Attorney Melvin Matibag ng NBI. Sinabi niyang gwapo siya. Kinapsyonan ko. Ang nakalagay naman dito, Matibag, we will go after everyone engaged in fake news. Tapos nilagyan ko dito, gwapo daw siya. May mali yon, may kaso yon, kasi nilagyan ko ng caption eh. Yung kay Jack Argota, katanggap-tanggap ba yun na sabihin niyang nakita niya lang, shinare niya lang para dumami ang views? Hindi po. Kasi bakit? Nilagyan niya ng caption na hindi ko kasi maintindihan. Kaya kinuha ko kay ChatGPT, ang sabi, may cancer si BBM sa bayag at kailangan tanggalan ng itlog. Or may cancer sa itlog, sabi niya. So, nilagyan niya ng caption eh. So, ibig sabihin, pasok ka na doon. At may nagtanong, ano daw pinaghuhugutan ni Katibinag kung bakit galit na galit siya kay PBBM? Yun din po ang tanong ko. Hindi naman sila magkaano at hindi naman siya politician. Bukod lang sa yung dati niyang asawa, kaibigan ni PBBM, yun lang. 'Di ba? Diyos ko, Sir Timmy Bautista, wag na. Ayaw ko ng lantang tahong, tsaka babaho. kung nire-post mo at naglagay ka ng caption pa na it already violates the cyber libel law. Ito naman po, yung Revised Penal Code na 154 na yan, meron po kang document na inilabas, ginamit mo, ikinalat mo publicly na it will create chaos or reaction na mali po. Pareho kay Katibinag. May nilabas ang News 5 na yung mga biktima ng war on drugs, walang problema kung shinare niya lang or nagtatanong siya. Ang problema, nilagyan niya ng mga bag, inedit, nilagyan ng presyo. Actually, nagtanong lang naman siya dapat doon. Ang sabi niya, akala ko ba mahirap ang mga biktima? Bakit meron silang mga bag na ganito? So, bukod dun sa tinanong niyang ganun, inedit pa mismo, ginawa pa mismo. ChatGPT pa mo, stress ka ngayon. Meron pong batas and because of this, we will also be coordinating with our legislative body na magkaroon pa po ng mga laws to address this. May Ano po kayo? Kasi yung iba talaga, innocent talaga yung pagre-repost nila Mga bobo kasi, katulad ng mga DDS, maglabas ka ng video na nakauwi si Digong, pumapalakpak sila at lumuluhod sila, umiiyak sila sa tuwa, nakauwi na daw. Ending yung video ni Digong noong 2020 pa. Diba? Hindi nag-iisip. Alam mo, ang daming mga DDS na ganyan.
Diba? Sakit na ba? Sakit nyo na ba yan? O sadyang nagtatanga-tangahan lang kayo? Magkakita kayo ng video ni Digong na nakauwi na, tapos yung video na yun nung 2019 pa lang. Oh, mga 2020. Ang sabihin agad nila, wow, si Tatay Digong nakauwi na. Mga bobo ba talaga kayong literal? Mga tanga-tanga ba talaga kayo? Huwag kayo magpakita sa akin kasi kung bakit kakainin ko kayo nang maubos kayo. Diba? Ang tatanga-tanga nitong mga to, diba? Mga abnormal. Mga tanga-tanga. Nakikita na nga nilang 2020 pa yung video. Ang sabi agad, yes, salamat Lord, praise the Lord. Nakauwi na si Tatay Digong. Ha? Paano uuwi yun? Libo-libo pinatay. Halimbawa, may nakuha silang interesting, kinakalat nila, tapos hindi naman private kasi yung ano nila, nagiging public, yun ang magiging violation, ano? Katulad yan, may kakilala akong vlogger na DDS, isang matanda na driver sa Hong Kong, hindi ko na pangalanan. Post siya ng post. Hindi niya iniisip na yung pinost niya ay galing yun sa mga DDS. Katulad no, nagpost si Kati Binag na mamahaling bag na bitbit nung biktima ng war on drugs si Digong. Pinost nung vlogger na driver sa Hong Kong na DDS, no, na nakabase sa Hong Kong. Sabi niya, mga lola, mga mama, ang tagal-tagal ko ng OFW dito sa Hong Kong, pero hindi ako nakabili ng ganyang kamahal na bag. Hindi niya iniisip na yung pinost pa ni Kati B, nagtotoo ba yun? Shinare agad. Ganyan ang mga DDS may makontent lang. Pero yun naman sinasabi nila, interesting lang yan, kaya nirepost ko. Bahala na kung sino makakuha. Mahirap po yung ganyan depensa because from the point of view of law, it will go. Tama ka dyan, Sir Pastor Jeffrey. Kaya nga hindi ko pinangalanan eh. Diba? Ma'am Lilito Nini. Kaya hindi ko pinangalanan. At least alam nyo na. So the intent, bakit mo pinost? Oo. Di mo ba? Bakit mo pinost yan? Like, let's like the case of Jason Sa. Bakit niya pinost? It appears from the caption that he wants to create political appearance. Caption kasi, Di mo ba? So, ang lesson po nito is let's be responsible in using social media platforms. Kaya nga, di ba, Ma'am Lilito Nini, mga kaibigan ko din yan, Ma'am Rosana, hello po, mga kaibigan ko din yan, wala na akong problema sa kanila. Pero dapat, no, be responsible, kasi madadamay sila. Ako naawa, madadamay sila di ba? Ayaw ko naman nas pagsabihan, uy, isipin, bago mo i-post yan, dapat ni-research muna kung totoo yan, kasi kung makasuhan yan si Kati Binag, madadamay ka dyan. Wala Mahirap kasi pagsabihan, Ma'am Lilito Nini, mga matatanda na kasi mga didis vlogger na yan. Alam naman nila yan, Diyos ko. Oo, nabiktima na nga sila ni Kulaong, no? Napaniwala silang bilyonaryo si Kulaong, tapos hanggang ngayon, magpaniwala na naman sila kay Digong na makalaya pa. Diba? Oo, diba, Mama Irene, Padron? Diyos ko naman. Nabiktima na nga sila ni Francis Leo Marcos, pinapaniwala silang bilyonaryo daw, trilyonaryo daw ang hayop na mukha namang kabayo. Oo. Tapos ngayon, magpapaniwala na naman sila na makauwi si Digong po. Tragis na yan. And kung hindi po sigurado, huwag tayong mag-post. Huwag po tayong mag-caption ng mga sasabihan, huwag tayong mag-comment. Pwede kang mag-share, halimbawa fake news, shinare mo lang. Huwag kang maglagay ng caption or magsabi ka, totoo po ba to o hindi? Huwag ka lang mag-react. Katulad nito, mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha. Katulad nito kanina, tinanong ko sa, di ba may pinost ako dyan sa Facebook. May tinanong ako kanina sa aking Facebook community. Pinost ko kanina, sabi ko, katulad nito, mga kababayan, ito bang si Manang Elsie, siya po ba yung nagdadasal sa Mindiola at ngayon ay nasa dahig na? Na pinagdasal niya si PBBM tapos ngayon nandun siya kay Digong kasi utos ni Lord? Kaya ako'y nagtatanong, kung siya po ba ito at ito ay iisa? So wala pong paninira yan ha, nagtatanong po ako. Siya po ba at ito ay iisang tao lang? Kasi may nakita po akong video, mga kababayan, ito po siya. Ito bubuksan ko ha, mga kababayan. Sabi kasi niya, nung nakita ko itong video na to, nung nasa Mindiola, nagdadasal sila, 3 silang babae. Ito po yun, Ayan, mga kababayan. Ito ha, Ayan. kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. Nagdasal daw sila. Wala kami nagawa. Protected daw nila si PBBM. Pwede ba kayong interview? Bawal po. Sige.
Bawal daw. Ano kami, sa administrasyon kami. For safety Administrasyon ng presidente at ng ating bansa. So, wala tayong dapat pag-usapan. For the safety ng ating presidente at ng ating bansa. Pro-administrasyon kami, ipagdasal namin si PBBM. Bawal ang interview. So, nakita nyo ha, mga kababayan, siya po yan. Tatlo sila dyan, or 4 yata. Ayan nagdadasal. Ayan. Ito ha, for peace kami, kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. So, pag hindi kayo naniniwala, wala kami nagawa. Nagdasal sila kay PBBM, protected, nagrosaryo daw sila. So, ngayon tinanong ko po, so, ito po bang babaeng ito? Siya po ba ito? Tita Elsie, saan pa ka galing? Galing po ako sa Vienna, Austria. Karating ko lang kanina. Oh, ba't po kayo nandito ngayon? Nandito po ako kasi sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Kaya po mga kababayan, nagtatanong po ako kung iisa ba sila o hindi. 'Di ba? So, kasi kung iisa sila o hindi, walang problema. Kasi marami kasing nag-post ngayon mga kababayan na, kaya nga ako nagtatanong ha, hindi ko sinabing siya, nagtatanong ako. Meron kasing post ngayon na kumakalat mga kababayan na ipinost kasi kung siya ba daw ito. Ito Ayan mga kababayan, may nag-post. Ayan, si Denise Amor Ricania Pakatang. Ayan. From EDSA to The Hague. So, ako po'y nagtatanong kung siya po ba yan? Or magkaiba po ba sila? Kasi ang pangalan niya dito, Manang Elsie. 'Di ba? Ano ba Manang Elsie? Siya yata yan, Kent. O, 'di ba? Ako'y nagtatanong lang ha. Hindi po ako nag-aakusa, nagtatanong. Kasi yan po ang kumakalat ngayon. Kasi dating BBM siya, ngayon naging Duterte na, pinagdasal niya. Kaninong Lord ba sila? Klaro, magkaibang tao. Magkaiba po yan, Kent. So, yun po ay tinanong ko. Kasi, pero ang sa akin lang doon, pareho silang nagdasal. Walang problema kung nagdasal siya kay PBBM at protektado ng Panginoon si PBBM. Sige, doon tayo. Pero yung kay Digong hindi ako papayag. Bakit? Kung pumunta siya doon at inutusan daw siya ng Panginoon, napuntahan si Digong, sinong Lord po yun? Sinong Panginoon po yung nag-utos sa kanya na puntahan niya si Digong? Kasi pagkakaalam ko, minura ni Digong ang Panginoon Diba? There is a law that will make you answerable po sa mga ganyan po pagka-nangyayari. You know, sir, there's another loophole here, which is, You've got a May great ads lang ha, mga idea. kababayan. GoDaddy has the perfect domain name to go with. Diba? foresee that a lot of people will say in defense na, well, I'm just asking. I'll give you a very concrete recent example. When Attorney Harry Roque posted that photo of President Marcos and insinuated that he had a colostomy bag, nakausap namin si alam nyo mga kababayan, itong si Attorney Melvin Matibag ng NBI, galit siya sa fake news. Bakit? Kasi siya din po yung nag-file ng disbarment case kay Harry Roque nung nag-post si Harry Roque na si PBBM ay nagpulburon. Yung naalala nyo yung nagdamit ng kulay green na may kwelyo na sumandal sa bintana. Di ba? Na may kurtina sa likod tas gumanon. Siya po ang nag-file ng disbarment case kay Harry Roque. Attorney Roque after that, and he said, hindi ko siya inakusa. I was asking. And it is a matter of national interest. So, if you add just one question mark at the end, apparently, that's a way out. What do you think? Well, that will be his defense. But you have to go to the law for the court to determine what is your real intent. So, series of events po yan, series of documents, pieces of evidence. Diba? Wala namang problema. Ang problema dyan, kung anong intensyon niya, bakit niya isabi na, bakit nakakulos tumibag, bakit bumukol yung gilid, may kulos tumibag ba? Wala namang problema kung magtanong. Ang problema kasi doon, bakit ipagkalandakan pa? So, sa dinami-daming may kulos tumibag, bakit si PBBM lang?
ang tinanungan niya. So, anong gusto niyang mangyari? Pag sinabi niya, wala, nagtatanong lang, edi tapos. Pero yung nagtatanong ka, tapos may kasamang batikos, alam mo na. Diba? That will be collated. Tapos pag kinasuhan ka, then the court will be the one to process kung ano ba yung intent mo. Kung totoo ba yung sinasabi mo na question. Kasi by just putting a question mark, it doesn't mean that you're asking a question. Doon ko na nga po ibabalik na the court will look on the intent. Kami rin po, sa law enforcement. Hindi porket may question mark, ang tanong doon ay nagtatanong ka ang kahulugan. So wala nga problema magtanong. Ang problema kasi doon, anong intensyon? Marami namang bagay na pwedeng paglaanan ng pansin eh. Bakit doon talaga? Ganun yun mga kababayan. Kasi katulad kay Harry Roque, pwede mo naman sabihin si Digong ba rockstar na kasi ang haba ng buhok. Bakit pupunta ka pa kay PBBM? Anong gusto mong iparating para malaman ng mga supporter na si PBBM may kulostumibag, malala ng sakit? 'Di ba? Ganun yun. Tapos kapag sumagot ang palasyo, babanatan mo. O ba nga defensive, sumasagot. Pero nagtatanong kayo, 'di ba? Ganyan kabubo ang mga DDS. Nung nalaman nilang bumukol ang damit ni PBBM, ang sabi ni Harry Roque, Auntie Claire, pakisagot. Nagkulostumibag ba si Marcos? Pakisagot, Auntie Claire. Nung sinagot ngayon ni Yossi Claire, ang sabi nila, defensive. So, pinagprotektahan agad si PBBM. Defensive. Nagtatanong kayo eh. Malamang sagutin. Kasi pag hindi sagutin, sabihin nyo guilty kasi tahimik. Di ba? National Bureau of Investigation, we will look into the intent. Kasi mga kababayan, itong mga DDS, mga bobo naman talaga. 'Di ba? Kahit nga ipalit nyo yung mga ulo nila, yung putulin mo yung ulo tapos ipalit mo dun sa kabilang ulo, pareho pa rin sila ng utak, magkaiba lang katawan, pareho pa din ang pananaw, pareho ang pakiramdam, pareho ang paningin. 'Di ba? Mga bobo. 'Di ba? Kita nyo, alam, para sila mga linta. Ang linta, 'di ba, pag tusukin mo tingting, pag baliktad mo, linta pa rin. Walang mata, walang ilong. Diba? Ay, Diyos ko. So, yun po yun, mga kababayan. Ganyan ang mga DDS. Us to determine if there is a probable cause for us to indict you in court. Kasi sir, some people would use a question mark to avoid the appearance of imputing malice. On the other hand, the fact that you have reposted something Diba si Ramram? And just include the question mark. Diba si Ramram? Sakit na talaga nila yun. Hindi mo na kailangang baguhin. Sakit na nila yan. Diba Sir Benji Uy? Mamulait. Malaki pa utak sa biya. Utak na biya. Sakit na talaga nila yan. Kaya tignan ninyo, Katibinag. Ayan na, Katibinag, nasilip ka na. Siyempre, News 5 yan. Siyempre, puprotektahan ng News 5 yung kanilang reporter. Kasi ang babalikan niyan, News 5 ang nag-post niyan eh. Tapos News 5 ang kumukuha ng picture ng mga pamilyang biktima ni Digong. Siyempre, ang sabihin ng pamilya ng biktima, reporter lang ng TV5 ang nag-picture sa amin. Bakit kumakalat na itong katawan namin na may mga bitbit kaming mamahaling bag? Hindi naman kami pwedeng magbitbit ng peking bag dito. Kay Europe ito. Di ba may patakaran ang Europe na pag nagdala ka ng mga class A, mga imitation, huhulihin ka, arestuhin ka. Bawal ka magdala ng peke. Yan ang mga kababayan. Di ba? So yun lang po mga kababayan. Tahimik si Hitad. Kasi alam niya, mamulait. Tingnan niyo si Maharlika. Mahihirapan si Maharlika bumira kasi ang NBI, si Melvin Matibag, alam ni Melvin Matibag kung nasaan si Maharlika. Diba mga kababayan, ganun yun. So maraming salamat mga kababayan. Hindi